Hi Moshi, for today's video, magluluto tayo ng spaghetti at talagang special na spaghetti dahil napakaraming sangkap. Nakita nyo naman, ang dami natin gagamiting sangkap dyan. Ilalagay na natin lahat ng nakita ko dito sa cabinet namin na pwede ko ilagay. Isasama ko na dito sa spaghetti na to para maubos na at mawala na yung mga stocks ko dito na iba. So, ito ang pinakamasarap. Ayan, yung corned beef na yan. Ayan ay base lang sa pagkakatikim ko dahil talaga namang napakalasa ng corned beef na yan. And ito lahat ang ating mga gagamitin. So ano pa, simulan na natin. Hello mga kamamshi! Welcome back to my channel. I would like to say thank you to all who supported me. And if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button to keep you updated. So, ito very basic, di ba? Alam niyo naman na siguro kung paano magpalambot ng pasta noodles, spaghetti pasta. So, para al dente siya, sundin niyo lang kung anong pagkakasulat sa packaging. And that's it. Hindi kayo magkakamali. At para sa ating sauce, ayan, hindi ko na pinakita kung paano maggisa. At gaya nga nasabi ko, marami itong sangkap. Bukod sa corned beef, meron din itong giniling. Nilagyan din natin para masarap talaga itong ating spaghetti. Tapos, nilagyan ko siya ng tomato paste para yung kulay niya maganda yung kulay. Mas gusto ko yung tomato paste hahaluan na ang tomato sauce kasi pag tomato sauce lang medyo pale pa yung color nun. Unlike pag may tomato paste, ayan, mas maganda siya tignan. Actually, pag nagluluto ako ng mga kaldereta, minudo, ganun, mas ginagamit ko yung tomato paste kesa sa tomato sauce. Minsan, hindi na ako naglalagay ng tomato sauce, diretso ng tomato paste para mas masarap. And then, lalagyan ko lang siya ng konting sugar, ayan, kasi mas maasim yung tomato paste. Pero konti lang naman yan. Tapos, nalagyan ko rin siya ng konting thymes. Alam niyo ba yun? Parang pang-pizza. Pero, para maging Italian dating. So, haluin lang natin na maigi. Ayan. Tapos, tikman lang natin kung okay na yung lasa. Para pagka okay na to, syempre, okay na. Pwede na natin to i-set aside. And, lalagyan ko na pala ito ng cheese. Ayan, haloan na natin ng cheese to kahit mga kalahati para mas masarap siya. Ayan, hindi na tayo maglalagay ng pampaalat. Ito ng cheese yung pampaalat natin tsaka para cheesy talaga. Alam nyo naman, cheese is life. Gaya ng sabi ko dati sa mga iba ko pang mga video na mahilig talaga kami sa cheese. So, ayan, lagyan na natin itong ng cheese bukod sa cheese na itatoppings natin later. So, ayan na. Malapit na tumaluto. Ganyan lang kabilis at ka-easy. So, tikman ko lang din uli kung okay na. And then, pag okay na, pwede na natin siyang ihalo sa ating pasta. So, ito. Ihalo na natin sa ating pasta. Wait lang. Ayan. I-mix na muna natin sa lahat. Kasi, minsan, ang ginagawa ko sa ibabaw lang yung sauce. Tapos sila na yung magmi-mix. Mas maganda haluin na natin para yung lasa ay dumikit na doon sa pasta kaysa yung nasa ibabaw lang yung sauce tapos imimix pa. So madodoble-doble lang tayo ng paglalagay ng sauce nun. So ako ayan, ihahalo ko na siya pero dandahan lang kasi baka maluray-luray yung ating spaghetti. Pero since maganda naman yung pagkakaluto natin ng pasta, yan, hindi naman siya agad-agad madudurog. So pagkahalo nyo ng ganyan, ayan, ganito lang yung ginagawa ko pag nag-spaghetti ako para mas malasa yung ating spaghetti. Tapos yun, marami-maraming ingredient ang ginagamit ko. Nilagyan ko siya ng bell pepper. Yung isa pa sa gusto ko sa spaghetti may bell pepper. Kasi din yung iba rin yung aroma na binibigay ng bell pepper. Ewan ko ba, nababanguhan ako pag may bell pepper yung mga niluluto. Lalo na sa mga ulam. Sarap na sarap ako. Pag nakaamoy ako ng bell pepper, alam ko masarap to. Ganon. Kahit hindi ko pa natitikman, basta may bell pepper. Iba kasi yung dating sa akin. Well, anyway, ayan, nahalo ko pang maigi to. Pa siya, buo-buo pa naman yung pasta ko. Ayan. Kahit sobrang halong-halo na. So, eto na. Katas niya, tsaka ko na siya lalagyan ng kaunti pang toppings dito sa ibabaw. Medyo malaki-laki itong niluto ko and 1 kilo to na spaghetti. So, 1 kilo na pasta. Kaya marami-rami yung niluto ko para sa our food to share. Yan, babaunin namin to para meron kaming dala-dala na i-share na food. And ayan, medyo maganda na itsura, di ba? Ang daming yan hotdog. So, alam mo, ma-share ko lang. Naalala ko tuloy nung mga bata kami. Nung bata ako. Yung mama ko pa nagluto ng spaghetti. Napakasimple lang, di ba?
lalagyan nila ng tomato sauce. Tapos, yung ketchup, banana ketchup, ganun lang. Tapos, giniling, hotdog. Tapos, ang alam ko pag ginigisa pa nila yon sa bawang sibuyas, ang pinaka-mantika, hindi mantika pala, ang ginagamit, margarine. Yun yung naalala ko na luto ng mama ko na authentic spaghetti. Pinoy spaghetti, ganyan. So, ayan, bukod sa maraming hotdog, no, ayan, nilagyan ko rin siya ng hotdog para may design tayo dyan sa gilid. Pupunin ko yan ng hotdog, tapos lalagyan ko uli ng cheese. Yan, para maganda tignan. O, diba, masarap. So, well, ayun, back to my story. Ganun lang kasimple yung spaghetti. Tsaka naalala ko din na yung spaghetti niluluto lang pag may birthday or may special occasion. Unlike ngayon, no, yung, sa papansin ko lang, ngayon, parang anytime pwede na kumain ng spaghetti or madali nang handa ng spaghetti. Lalo na ngayon na yung spaghetti, di ba, package yung nireregalo tuwing Christmas ng mga mayor. So, parang normal na. Unlike before na talagang hihintay mo muna na may special occasion para makakain ka ng spaghetti. Kasi more on pansit yung inihahanda, di ba, pag birthday. Tapos bihira lang din talaga yung naghahanda ng spaghetti. Gawa nga ng, syempre, medyo mas mahal dahil sa sahog, di ba? Tapos yung pasta. So, ito na, natapos ko na siyang lagyan ng hotdog sa gilid. Ngayon, cheese naman yung ilalagay natin. Pupunuin natin yan ng cheese. Maraming cheese. Sabi ko nga sa inyo, dito sa bahay, cheese is life. Talagang super, kami ng cheese. So, well, anyway, ayan, patapos na itong ginagawa ko. And, gusto ko lang palang magpasalamat sa mga followers ko, sa subscriber ko, sa panonood ng walang kwentang video, charis. Ilang taon na rin pala ako dito sa social media. And although kahit di naman sikat, ganun, malaking bagay yung ganito, kasi nasa bahay lang. So, parang kahit papano, nakakalibang na may ginagawa while nagbibideo-video, ayan. Tapos magpo-post. Para ka na rin naman talaga nagtatrabaho pagka nasa ganito kang ginagawa. Kahit papaano din siya ng isipin. Yan. Lalo na pag may namimit ka na rin na iba din mga mommies or mga ibang nagpa-vlog din na message mo na. So, nakaka-relax din kahit papaano. So, inilagyan ko lang siya ng dried basil sa ibabaw para may konting design or arte siya. Hindi naman arte. Well, anyway, yun lang. So, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin, sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel, at malaking bagay yon para sa akin. God bless everyone. See you on my next video.